Ay isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nako, ito napakainit na balita, breaking news. AFP na Colonel, binawi ang suporta kay Pangulong Marcos Jr. At ito po ay talagang sinuporta ng napakaraming Pilipino. Hindi trolls ha. Ito. Ngayon ito po na si Colonel ODA Mungaw, no? Isang mataas na opisyal ng AFP ang hayagang umanong binawi ang kanyang personal na suporta kay Pangulong Marcos Jr. kasabay ang pag-question sa umano'y moral na otoridad nito bilang Pangulo. No? He has lost this moral ascendancy to lead the armed forces as commander-in-chief and govern the Filipino people as President of the Republic. Hindi. Mga Pilipino nga nakakahalata na eh. Di ho ba? Hindi ako ha. Ako BBM ako. Personal kong binoto si BBM. Ngayon, ako'y tiwala pa rin sa kanya, sa trabaho niya kasi bilang isang pangulo pa rin kahit papano. Pagrespeto tawag doon. Pero yung tiwala na para pagkatiwalaan sila sa mga ganitong nangyayari, katulad nito, simpleng bagay, investigasyon, nalilihis. Sabi niya ni Amy Marcos kapatid niya na nagsabi, nasa na, naiiba ang kwento pagpapunta sa kanila, ang kwento. Di ba? Bakit ganon? Pagpapunta ng pinupuna sila, destabilize ang tawag sa kanila. Si Anticlear siya sabi, mga destabilizer yung mga yan. Bakit ganon? Lahat ng kakanta, maglalabas na ebidensya, lahat ng magsasalita, pupuna, sasabihin paninira sa gobyerno. Di ba? Ito, tingnan niyo mga kaibigan si OD Colonel Mungaw, binawi ang suporta kay Pangulong Jr. Alam mo, ginawa ng loyalista? Alam mo, ginawa? Nag-post. Alam mo, sinabi, DDS din para to. Ang galing. Ang galing. Lahat na magsasalita sa inyo, DDS. Ginagawa po nilang DDS, mga kababayan. Kahit si Lucifer magsalita sa kanila, gagawin nilang DDS si Lucifer. Ganyan po itong mga to. Alam nyo bakit tingnan mga to? Para isipin ng iba na gagawa nila ito DDS. Naniniwala kasi sila, pinapaniwala nila Pilipino, lahat na nagsasalita sa kanila, hindi naman mga ordinaryong Pilipino, trolls saka mga DDS lang. Kumbaga, wala ka daw makikita na kahit anong Pilipino sa Pilipinas na magsasalita laban sa kanila is perfect. Di ba? Mula nang nila lang ang buong mundo, sila lang ang naging perfect ngayon. Wow, palakpakan. DDS na naman si Odi Mungaw. Galing, ang galing. Ginawa na naman DDS ng mga loyalista mga to. Anong katunayak? Sa mga comment section ng mga loyalista, nagpo-post nila, bumaliktad daw tong si Colonel dahil dito sa isang post na to. Tingnan natin Ito. Ayon sa post, teka lang Ito. Ayon po sa post, ito, hindi ko lang kung sundalo to Ito ay opinion niya to, sa salita siya dito. Medyo may katotohanan, pero kung susuriin mo maigi, kailangan mo talagang himay-himayin. Ito. Hindi ito tapang, ito ay paglabag sa matinding katrayduran sa sandatahang lakas ng bansa. Wow! Kanino ba naglilingkod ng sundalo? Sa inyo? Kanino? Sa Pangulo? Sa Senador? Sa Konsilor? Sa Pulis? Saan? Sa taong bayan. Naglilingkod yan. 'Di ba? Oo, commander-in-chief 'yan. Rerespeto mo 'yan, susundin mo. Pero kung may nakita na sa opinion niya at hindi lang siya, okay lang kung siya nakakita Hindi kami maniniwala. Hindi Lahat nakakita Ay, walaan niya yung mga nakakita, mga trolls sa Facebook yan, mga bayaran lang yan. Doon nila palilitawin naman, lahat na nagsasalita sa Facebook daw, hindi daw totoong tao. Yung survey daw kakampi ng DDS. Ganyan to mga to. Yung isang tao, yung kapitbahay mo, hindi naman DDS, Pinklawan, nagsalita laban kay Marcos. Hindi naman laban kay Marcos, ang sinabi niya, ang bagal ng investigasyon niya yun, alam mo, ginawan DDS yung kapitbahay mo. Kahit ni DDS, galit na galit Hindi ako DDS. Hindi, gagawin kang DDS ng loyalista. Kasi hindi nila alam paano tirahin ng Pinklawan. Hindi nila alam paano tirahin ng normal na mga tao. Ang alam lang nilang tirahin, yung nakaprogram sa utak nila, ipinrogram sa kanila, yung mga DDS. Kaya pag hindi na nila alam ang gagawin, nako-corner na sila, gagawin kinilang DDS. Gets nyo na?
Gets nyo na ang logic? Tuloy ang basa. Kami ay mga sundalo. Tama. Hindi kami politiko. Tama. Hindi kami influencer. Tama. Hindi kami naghahanap ng palakpak sa social media. Tama. Kami ay nanumpa sa saligang batas sa Republika sa chain of command. Yan ay pundasyon ng pagiging sundalo. Kaya malinaw namin sinasabi na ang publikong pantalikod sa isang aktibong opisyal ng Pangulo bilang Commander-in-Chief ay hindi simpleng opinyon. Hindi ito ay paninindigan. Ito ay malinaw insubordination at mabigat na paglabag sa batas militar. Talaga ba? Talaga ba? Pero ang mga tatanong, sino nga ba si Colonel Odi Mangao? Bakit niya ginawa ang ginagawa ang mga ginagawa niya? Batay sa mga beripikadong ulat, si Mangao ay pala ay hayagang nagrereklamo matapos hindi ma-promote bilang general noong isang taon dahil sa issue may kinalaman umano sa kanyang kalusugan sa pangkaisipan. Ayon sa mga ulat, siya ay naoperahan noong sa ulo. Nakatakda dapat siyang magretiro ngayong May 15. Sa kasalukuyan siya ay nasa New Year's break. Mas nakakabahala may mga ulatin mula sa kanyang mga naging estudyante kung saan sinasabi may mga palagkakataon na habang siya ay nagtuturo sa klase, sinasabi niya na may paparating umanong mga alien sa Pilipinas. Magdudulot ng kaguluhan sa umpisa, inaakala ng mga estudyante niya na tinutukoy niya ay mga alien bilang banyagang bansa. Kalauna, nakapag-alaman niya, literal na pala nilang tinutukoy ang mga nilalang na alien mula sa ibang planeta. Dito pinalilitaw, baliw-baliw na si Odi. Baliw daw. Sige, palagay natin baliw. Palagay na natin. Hindi makakaisip ang isang baliw na magbitaw sa isang leader niya. Tatandaan mo yan. Maliban na lang, worst talaga ang leader. Ang alam ko, mga baliw masunurin. Ano ka? Ano kayo ngayon? Buti may marunong katulad ko. Di ba? Dito, hindi naman kanya yan eh. Hindi naman kaya to eh. Binabasa ko lang Hindi ikaw puso ni Boka, hindi ikaw Yung nagsabi niya kung sino man yun. Hindi. Diba? Pinalalabas naman nila baliw. Para okay, baliw. Umiinom ng gamot. Grabe talaga. Lahat na lang bibitiw, DDS, baliw, nawawala sa sarili. Di ba? Ayon sa matagal na nakakilala sa kanya, Ami Hanay, mula sa noong siya ay isa pa lamang kadede, kilala niya bilang isang winner o reklamador. Okay naman ako reklamador. Anong connection nun sa kanyang pag-alis? Eto nga, ika nga pagbawi ng suporta kay Marcos. Anong meron nun? Kasi baliw. So, gusto nilang palitawin dito, hindi organic yung pagbitiw ng suporta ni Colonel Odi. Sabihin, tsamba lang kasi niya may depression sa pag-isip. Ganun ba yon? Hindi yon. Ayon sa psychology. Medical naman tayo. Walang ganyan. Mas masunurin pa nga pag may depression sa pag-iisip. Grabe kayo. Ang pinakamasaklap iyon ay Intel community. Siya ay direktang uugnay sa mga Chinese official dumadalo sa mga aktibidad Chinese community. Kabilang na ang mga, huwag mo tanungin Chinese, yung presidente nyo nakipagkamay sa Chinese. Kay Xi Jinping. Yung ba binigyan namin ng kahulugan? Hindi Dumalo sa mga aktibidad ng Chinese community, kabilang na ang mga okasyong may kaugnay sa Chinese People's Liberation Army na dito mismo sa bansa. At dito papasok ang malaking usapin. Bilang sundalo, simple ang naninindigan namin na arango, hindi entertainment. No, wag naman tayong ganyanan. Wag naman ganyanan. Kayo dumama sa nababasa nyo kung plastic o hindi Kayo Hindi dahil matagal ka ng serbisyo sa OI, automatic magkakaroon ka ng bituin o balikat. Marami sa aming hanay na retiro sa tahimik at walang drama. Walang ingay. Tinanggap namin na may malinaw na pamantayan ng AFP at hindi lahat pumapasa roon. Walang pinagkaiba doon sa sinasabi, kaya kong magtrabaho sa gobyerno na walang bayad para sa bayan ng Pilipinas. Bugok. Kapaimbabawan yon. Di ba may mga tao sasabi, ay, gusto ko trabaho lang. Hindi ko kailangan ng bayad. Hirap na hirap sa buhay siya, ayaw niya ng bayad. Kaya kang magkatrabaho kasi para bayaran kaya. Yun, walang makain, namamalimos. Habang tatrabaho, ayaw niya sumahod. Parang ganun eh. Kung may opisyal na palagi may reklamo, lagi may masama loob, at laging dahilan kung bakit dapat siya pinipili, natural lang na magtanong
kapwa niya sundalo. Ikaw ba ay uri ng leader na gusto namin sundan ng giyera? Sa loob ng organisasyon, hindi lang talino at habang serbisyo ang tinitignan. Mahalaga ang asal, disiplina at panalita at mga kasanayan. Manatiling grounded, lalo na kung ikaw ay nagtuturo, umuhubog ng mga susunod na sundalo. Ibig ko palang sabihin, may nakikita na ayaw ka pa rin. May nakikita ng mali. Ako, ano ba, sundalo ako. Nakikita ko, takipan dyan sa investigasyon kay Libiste. Ako ba? Hindi ko nalalaman yun? Ipa-plastiking ko sarili ko? Ha? Pa-plastiking ko sarili ko na, nako, tama nga, tahimik na lang ako kahit alam ko totoo. Yung ba yun? Kayo naman. Mahaba eh. Huwag natin itong basahin. Huwag natin basahin ito, mga kababayan. Ito na lang, pineksi niya. Kaya pala nag-traitor si Mang Mungaw, hindi na-promote bilang general, kaya bumaliktad. Naturalmente! Naturalmente! Anong problema? Is nature, human nature. Kapag ba ang isang tao napaka-loyal mo, hindi mo pakainin, anong gagawin? Gusto mo loyal pa rin sa'yo? Aba, maski yung aso, subukan mo 10 araw, hindi pakainin, lalayasan ka ng aso mo. Tama, mali? Diba? Huwag niyong gawing komplikado. Is human being, natural tayo. Kaya pala nag-traitor si Mungaw, hindi para promote bilang general, kaya bumaliktad. Naturalmente! Maski ako eh. Deserve ko na posisyon na yon. Ha? Hindi mo ako pinromote? Lalayasan kita. Ha? Lalayasan kita. Di ba? At paglayas ko, ang tawag doon, binawi ko ang suporta sa'yo. Di ba? Yun ang nakalagay, hindi ba nakakaintindihan yan? Di ba naiintindihan yan? Hindi doon sa post na yun, kung sino man, hindi dahil sa nag-post na yun sa sundalo na yun, yung sundalo na yun, bilib ako sa'yo. Nakikita mo yan. Pero yung opinion na yun, hindi ko alam kung saan galing yun. Ito. Binawi ang suporta kay Pangulo Marcos Jr. Basahin natin. AP Colonel binawi umano ang suporta kay Marcos Jr. Isang mataas na ito hindi ako galit sa sundalo. Bilib ako sa mga sundalo. Ang ayoko lang, nagagalit ako, yung sa mga loyalista na naman, iba na naman ang kaisipan nila sa puntong ito. Hindi ba pwede? Ito ay hindi nakatiis, nakakita, may mga bagay na nakita na niya, umalis na. Tao siya, pipilitin niyo, pati ba damdamin niya, pipilitin niyo? Huwag kang umalis, huwag kang masaktan. Ganun ba? Kailangan maging loyal ka pa rin. Ha? Di ba? Ganun ba yun? Yung aso, hinahabol ka na. Ha? Aso, hinahabol ka na. Papaagat ka ba ba? Leon, hinahabol ka ng leon. Hindi ka ba aalis sa pwesyon na yun? Lalapain ka ng leon? Kasi sinabi ng amo mo, huwag kang aalis dyan, ha? Ganun ba yun? Ganun ba yun? Ako, kahit sinabi ng amo ko o sinong commander ng jeep ko, na pag doon sa kinatatayuan ko, huwag kang umalis. Pero pag may leon na, lalapain ako, aalis ako. Di ba? Hindi loyal tawag doon. Kaeng-engan yun. Di ba? Isang mataas na opisyal na Armed Forces of the Philippines, AFP, ang hayagang umanong binawi ang kanyang personal na suporta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasabay ang pag-question sa moral ng otoridad nito bilang Commander-in-Chief at Pangulo ng Bansa. Sa isang social media post, ibinahagi umano ni Colonel O.D. Mungaw, sa isang opisyal na may 34 taong aktibong serbisyo na natiling kanyang suporta sa AFP at konstitusyon, ngunit hindi umano sa Pangulo. Tama! Mahal naman kayo bilang kabaro pero hindi sa Pangulo. Bakit? Hindi natin alam, mas malalim pa rito ang dahilan. Eto. Nawala na ang kanyang moral na otoridad upang pamunuan ng sandatatang lakas bilang Commander-in-Chief sa pamahalaan ng sambayanang Pilipino bilang Pangulo Republika. Siya may sabi nun. At yun din ang pahayag ng ibang Pilipino. Dagdag pa niya, kaya nga may panawagan resign di ba? Dagdag pa niya, ang mariing panawagan, sobra na, tama na. Enough is enough. Enough is enough. At tinapos niya ang kanyang pahayag sa isang panawagan sa makabayan, the Filipino people worth fighting for, mabuhay ang Pilipinas. Ang sambayan ng Pilipino ay karapat-dapat ipaglaban, mabuhay ang Pilipinas. Yan! At ayon sa batas. Ito hindi ko lang, i-correct nyo ako kung mali ako pero babasahin ko lang Babasahin ko lang.
Saan ba dapat loyal ang sundalo? AFP, mga AFP, una sa pinakamahalaga sa konstitusyon at taong bayan, ayon sa 1987 Philippines Constitution, ang Armed Forces of the Philippine AFP ay protector of the people and the state. Ibig sabihin, hindi sa isang tao, hindi sa isang partido, hindi sa batas, konstitusyon, at sambayan ng Pilipino, kundi sa batas, konstitusyon, at sambayan ng Pilipino. Nasaan ang presidente sa usaping loyalty? Ang presidente ay commander-in-chief, kaya sinusunod ng sundalo ang mga utos ng opisina. Correct? Hindi ang personal na paniniwala o personalidad ng presidente. Hanggat legal at konstitusyonal ang utos, obligado ang sundalo na sumunod. Tama. Kung umalis ang bunawi ang suporta ng presidente, may kaso ba? Depende kung paano at ano ang ginawa. Depende pala eh. Sa iba, hinatulan na. May depende pala eh. Sa iba, pag umalis ka, pag ikaw nang usap, DDS ka na. Ha? At didemanda ka na. Ikukulong ka na. Kakasuhan ka na. Di ba? Depende kung paano ang ginawa. May posibleng kaso kung aktibo sundalo siya at nag-post ng pahayag political opinion laban sa pabor sa presidente. Hindi naman political opinion niya eh. Kaya, hindi naman para kay Sara na ako, hindi ganito na ako. Hindi naman eh. Kaya, may nakita ba kayo sa post niya? Okay na humusga. Nagtatanong lang naman ako. Nanawagan ng pagtalikod ng destabilization community. Nanawagan ba siya? Umalis na rin kayo mga kabaro ko. May gano'n, wala. Gumamit ng social media para sa political statement. Gumamit sa social media. Political statement ba? Maliban na lang kung ituring yung politika yun. Kahit wala naman kami nakikitang politika yun. Diba? Oh. Posible kaso conduct unbecoming an officer, violation AFP code ethics, discipline law military. Sa matinding kaso, insubordination o mutiny. Eh wala nga siya sa ganung kalagayan eh. Yeah? Kayo naman, eto, nirelieve. Bakit bumaliktad? Ay nako po. Diyos ko po. Pero painggan muna natin bago natin basahin. Dito siya sabi nila, tila nagkatotoo ang sinabi ng Pangulong Duterte na baka dumating ang araw. Ito na. Talagang makikita mo ang isang taong matalino, no? Nangyayari yung... Ako naniniwala kasi ako biblical eh. Pag ang isang tao nagsasalita, nangyayari yung ginasasabi niya sa mga hinaharap, isa lang ibig sabihin nun, matalino yung tao na yun. Oo. 79 lang, pero hindi binibilang yan eh. Sabi mga last daw, sabi ng asawa ko, 80 na ako. O sige, 80 na. Pero nung lumabas itong People's Initiative, okay man yan. Abogado ako. There are 3 ways of amending the Constitution. Mag-constitutional convention. Bakit kaya kay Junior, walang tumatak na magandang salita? May pasin nyo? Sa lahat ng presidente ng Amerika, Argentina, lahat ng bansa, lahat ng mga history, yung mga quotes nila, tumatatak sa isipan ng tao eh. Kagaya ng kay Pangulo, may mga tumatatak sa atin. Kay Junior, walang tumatatak, no? Pansin nyo? Walang tumatak, no? Talaga, yung tipong natandaan mo, sinabi ni Junior ganito, may inspire ka, wala eh. Hindi ako lang ha, pero ako sarili ko to, itong naramdaman ko, huwag nyo ko kontra yung naramdaman ko ha. Pati ba naman naramdaman ko, gusto nyo pa, diktahan ako. Ito naramdaman ko ha, wala akong nakikita sa kanya. Siguro tatrabaho siya, oo, kasi bilang Pangulo. Pero yung nakikita kong magandang sinabi na yung mga para sa taong bayak, wala akong nararamdaman. Mag-election tayo sa political districts ng representante para sa assembly to convene there and propose changing or modification of our Constitution. Itong People's Initiative, pati itong Congress, they would convert the Congress into a constituent body and propose the Constitution. Alinman dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito, hindi sa akin to, kay Pangulong Duterte to ha. Hindi ko pininiwalaan ang pininiwalaan ko dito yung sa sinabi niya doon sa bandang huli na nangyari. Kayo bala dito. Pero total sinabi naman ng kapatid ni Amy, hindi naman ako sasabi baka sabihin niyo ako sasabi. Mr. President,
Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi na Hindi naman talaga kalaban eh. Si Libiste, hindi nyo kalaban. Kakampi nyo. Ano ba kayo? Ba't nyo pinaniniwalaan yung dala niya? Hindi ako naparito para upang sabi ni Kristo. Yeah? Anong ginawa nyo kay Kristo? Pinako nyo sa krus! Naparito ko para sa mga masasama, gagawin niya mabuti. Anong ginawa nyo? Pinako nyo siya! Anong ginawa nyo kay Libiste? Peki siya! Anong ginawa nyo kay Marcoleta? Binukod nyo siya! Hindi ginaniwala. Bakit? Kung talagang wala kayong tinatago dyan, lahat ng lalabas na bilang opisyal ng gobyerno na may possible na makalutas ng problemang ito, kakampihan nyo. Maliban na lang kung talagang kayo ang isa dyan ay mabubuko kayo. Tama o mali? Ilagay nyo nga bago tayo magsimula mga kaibigan ko. Tama sinasabi ko. Ha? Ilagay nyo nga sa baba at huwag makalimutan mag-subscribe. At ilagay nyo sa baba kung tama sinasabi ko. Kung ang isang bagay ay kinontra ka at alam naman tama ng lahat. Sige, ilagay nyo nga dyan. Ilagay nyo dyan. Kung tama yung sinasabi ko. Si Kristo pinako sa krus eh. Si Libiste, sabi ni Duterte, kakampi nyo ako. Kami mga vlogger, kakampi nyo kami, Mr. Pangulo. Pero yung ginagawa ng mga kasamahan, obstructionist daw lahat nagsasalita. Diba? Yung iba siguro, bakit yung ginagawa? Huwag naman yun. Yeah? Yung Marcos resign, ako, sa Marcos resign, sa loobin nila yon. Pero yung nagsasalita na para imbestigahan, lalo sa Libiste, ay dun talaga ako, ayoko na. Ayoko na. Iba na to, sabi ko. Iba na to. Yung mabait na tao, si Libiste, gustong tumulong sa Pangulo, sasabihan nyo, hindi totoo sinabi niya, hindi totoo yung Cabral Pals. Ngayon, yung Cabral Pals nawawala. Huh, hindi pa ba sapat yun, mga loyalistang vlogger? Hindi pa ba sapat yun? Harap-harapan na. Kahit kay psychology, biblical, scientific, lahat ng professional sa Pilipinas, pag samasamahin mo, 10,000 sa isang kumbinying ilagay mo sa isang arena, pag salitain mo, iisa sasabihin nila. May mali na nangyayari. Sa mga vlogger, walaan niya, ang BBM, pinakamagaling sa buong mundo, mula nang ginawa ang mundo, pinakamagaling si BBM sa buong mundo. Biruin mo yan, obsessive na yan eh. Mula daw ginawa yung buong mundo, wala daw siya nakitang pinakamagaling si BBM daw. Ba? Kawawa naman si Kristo. Di ba? Hindi, post yung page eh. Sinang-ayunan pa ng mga trolls. Wala daw pinakamagaling na mga nilalang. Magaling pa sila kay Paraon. Magaling pa sa hari ng ngayon, sa Israel ngayon, minister ng Israel. Di ba? Ganon sila ka-paranoid. Ganon sila ka-obsess. Pinaglalaban nila yung hindi nila alam. masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi di ba yung nangyayari? Kakasisiyan na. Sarili mong utak at katawan yan. Sino pumirma ng 2025 budget? Sino?
Hindi mo nga sinabing si Duterte pumirma, pero sinasabi mo si Duterte ang nangurakot ng budget ng 2025. Di ba? Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Hindi ako may sabi niya siya, ha? Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Pinilit mo ito. Lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na layas kayo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, Pahinga nyo. nandyan ang military pati polis, makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct it. Nasa inyong kamay na yan. You correct it pag nakita mo. Sinabi bang lumaban? Iko-correct ka. Bawal na palang i-correct. Yan na mahirap mga kababayan natin. Diba? Ito, basahin po natin ito mga kababayan natin. Lahat ng ito siya sabi ko, panaginip ko lang to ha, opinion ko lang. Teorya ko lang lahat yun ha. Huwag yung paniniwalaan. Chismis lang lahat yun. O ito, basahin natin. Nabasa natin to I-relieve daw, Army official ni-relieve dahil sa umunoy pagbawi ng suporta kay BBM. Wow. Basahin natin yung comment ha. Tignan nyo ha. O, lahat na naman to sabihin trolls. Lahat anya yan DDS. Lahat yan trolls. Tanong, kung lahat pala yan trolls mga DDS, nasa na yung mga tao sa Pilipinas? Ibig nyo palang sabihin, wala nagre-reklamo? Nagloloko lang pala tayo dito lahat? Gumagana lang pala sa isang robot lang pala lahat to? Ha? Sino yung mga nag-like na yan? Ito, ang dami nag-like. 10,000 nag-like. Oh, ilan? Tumawa. 6,000 tumawa. Oh, nag-heart. Oh, puso. Ang daming tumawa. 2,600 ang tumawa. Lahat to, trolls? Lahat to, DDS? Wow. Oh, tama lang na na-relieve siya kasi hindi siya tapat sa kanyang sinumpaan tungkol. Asan ang tungkol sinumpaan? Saan? Ano sinumpaan niya? Manalig sa Pangulo? Kanino siya mananalig? Ha? Oh, ano kaya ang mangyayari sa Pinas kung lahat ng tao tulad mo mag-isip? Oh, buti nga sa'yo. Baka kasi di pa tapat, baka di siya tapat sa Pangulo. Linaw ng sinabi ng tapat siya ay serbisyo di kay BBM. Tama! Yan ang sinasabi ko. Taong bayan sumasagot. Trolls? 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 Ingat. Magdaong. Sana makaiwalay talaga FB sa matatanda. Trolls? Taga Puerto Princesa? Trolls ka daw, sir. Ito problema sa mga ngagba. Ayaw sumuporta sa kadikitan niya, tanggal ka agad. Yeah? 8080 spotted. Nadali ka tuloy. Di ba? Galit. God bless, sir. Proud ako sa'yo. Iingatan ka ng Panginoon Diyos sa iyong katapatan hanggang sa buhay ang walang hanggan. Meron. Tama lang, na-relieve. Binawi niya ang loyalty niya sa Constitution. Sir, hindi sa Constitution ang loyalty niya. Sir, hindi tapat siya sa kabaron niya pati sa Constitution. Doon lang sa Pangulo.
Sir, dahan-dahan lang, sir. Huwag natin basahin niya, mga ano yun, yung mga walang kwentang comment yan eh. May mawawala na naman ng retirement benefits. So, syempre, ya. Bakit ang sundalo ba para sa presidente? Halimbawa, maglabas siya ng kanyang salubin. Kakasuhan ka agad. O, di ba? Ngayon, panahon na yata ng ngagba gusto ganun. O, isip mo muna bago baliwalain ang sinumpaan bilang sundalo. Only in the Philippines. O, ayan o. Di ba kayo mga PNP, AP, NBI, protektahan ng Pangulo ng Bansa, pero bakit nyo kailangan bawiin ng pagsuporta? Protektahan sa Pangulo ng Bansa, lalo na kung baseless lang lahat ng mga akusasyon para bagbasakin ang Administrasyon Marcos. Sir, ang suporta pa sa taong bayan, hindi po sa kusino man. Handaan mo yan. Sir, saludo ang bayan ninyo dahil penindigan po tama sa laban tayo sa maubos na mga kurab. Ayan, o. Ikaw ba naman? Hayagan sa'yo korupsyon. Ha? Ako, nasa serbisyo ko, halimbawa ako. Ha? yung presidente pinaglilingkuran ko. May mga tao nagsasabi sa paligid na ang korupsyon ng ito ay hindi naman kagagawan ng 2025 budget, kundi dating Pangulo si Duterte. Wala nga sinasabi ang Pangulo tungkol sa Duterte, pero yung mga tao mo, nagsasabi pati yung spokesperson minsan, nangungumpara pa ng dating administrasyon, pero hindi mo sinasaway ang mali. So, parang mo rin sinabi, kaisa ka doon sa mga yun. Sa tingin mo, ako, nasa serbisyo ko, hindi ako babawi sa suporta sa'yo, aalis ako. Di bali na ako magutom. Huwag lang yung sambayan ng Pilipino, ipagkakangulo ko. Tama, mali. Nakikita ko may korupsyon, hayagan, sasabihin ng mga vlogger, mga taong ibang mga kakampi dyan sa nakaposisyon, wala daw korupsyon kundi na kay Duterte. Aba, paano nangyari yun? Parang ganito nangyari, papaisin ko may kapitbahay ka. Nakita mo, ninakaw yung isang refrigerator. Ang laki-laki ninakaw niya. Nakita mo, may CCTV na. May nakita mo pa. Yung kapatid mo, testigo pa, nakita, ninakaw refrigerator ng kapitbahay mo. Ha? Yung nagkatanungan, taas ang kamay. Sino nagnakaw ng refrigerator? Nagtaas ka. Ako, sir, nakita ko po. Tapos pagagalitan ka, si baking ka sa pwesto. Wag, hindi ka paniwala. Sinasabi mo. Biruin mo. Tama si Senator Marcoleta. Yung nagturo na nagnakaw ng kalabaw, yung pa ang pinagalitan. Yung pa ang sinisi. Yung pa ang ginawang sinungaling. Yung magnanakaw, hindi ginawang sinungaling. Bakit? Kakampi pala. Kakampi pala yung magnanakaw. Kunwari lang pala, sino nakakita dito na magnanakaw? Ikaw naman talaga nakakita ka, tinaas mo kamay mo, ako nakita ko magnanakaw. Ba, pinagtulungan ka, kinasuhan ka, sinungaling ka, hindi mo nakita, kahit nagbigay ka ng cellphone, ito, hindi totoo yan, walang pirma yan, yung ano mo, hindi notarized yan. Tama, mali. Sa tingin mo, hayagan, nakikita ko gano'n nangyayari sa bansa, ako, hindi ako magbibitiw ng tiwala. Kayo naman, natural human being, di ba? O lahat ng to panaginip, opinion ko lang. Huwag niyong paniwalaan. Chismis lang lahat ng ito. O hanggang dito lang po muna tayo. Mga kababayan, paalam sa inyong lahat.